Magandang araw, ako si Binibining Maria Angeline G. Vitner at sa video na ito ay ating tatalakayin kung paano nakatulong ang teknolohiya sa ating pag-aaral sa panahon ng pandemya. Noong nagsimula ang lockdown, maraming paaralan ng pansamantalang nagsara at nahinto ang face-to-face na klase. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok at limitasyon, nagpatuloy pa rin ang edukasyon dahil sa makabagong teknolohiya na naging tulay ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Isa sa pinakamalaking naitulong ng teknolohiya ay ang online learning. Sa pamamagitan ng mga video conferencing apps tulad ng Zoom at Google Meet, nagkaroon pa rin tayo ng klase kahit hindi pisikal na nagkikita. Nakapagbigay ng lectures ang mga guro at nakapagtanong ang mga estudyante sa real time. Ginamit din ang Google Classroom at iba pang online platforms para sa pagbibigay ng modules, pagsusumite ng takdang aralin, at pagkuha ng exams. Dahil dito, napatunayan na posible pa ring matuto kahit sa virtual na paraan. Malaki rin ang papel ng teknolohiya sa komunikasyon sa pagitan ng guro at mag-aaral. Sa pamamagitan ng messenger, email, at group chats, naging mas madali ang pagtatanong at pagbibigay ng mga paalala. Hindi na kailangang maghintay ng susunod na klase upang malinawan sa isang aralin. Bukod dito, malaking tulong ang mga recorded video lessons dahil maaaring balikan at panoorin muli anumang oras. Ito ay nakatulong lalo na sa mga estudyanteng mabagal ang internet o nahihirapang makasabay sa live discussion. Sa panahon ng pandemya, ang mga gadgets tulad ng cellphone, tablet, at laptop ay nagsilbing bagong silid-aralan. Dito tayo nagbabasa ng modules, gumagawa ng proyekto, at nakikinig sa mga lecture ng guro. Ang dating pisara at libro ay napalitan ng screen at digital files. Ipinakita nito ang edukasyon ay hindi lamang nangyayari sa loob ng paaralan, kundi maaari rin kahit saan basta may teknolohiya at koneksyon. Bukod sa online classes, nakatulong din ang iba't ibang learning apps at platforms. Ang YouTube ay naging malaking tulong para sa mga tutorials at visual explanation ng mga aralin. Maging ang TikTok ay ginamit para sa short educational videos na madaling intindihin. Natuto rin tayong magsaliksik sa sarili nating paraan at maging independent learners na hindi lamang umaasa sa guro. Gayunpaman, may kaakibat ding hamon ng paggamit ng teknolohiya. Kaya mahalaga ang responsableng paggamit nito. Una, dapat tayong magtakda ng tamang oras sa paggamit ng gadgets upang maiwasan ang sobrang screen time na nakakasama sa kalusugan. Ikalawa, mahalaga ding unahin muna ang mga gawain sa paaralan bago gumamit ng social media, manood ng video o maglaro online. Ikatlo, huwag kalimutang magpahinga paminsan-minsan. Mahalaga ang break upang maiwasan ang eye strain, stress at pagod ng katawan. Ikaapat, gamitin ang teknolohiya bilang kasangkapan sa pagkatuto at pagpapalawak ng kaalaman. Mas mabuti kung pipiliin natin ang mga content na may saysay at makatutulong sa ating personal at akademikong pag-unlad. Ikalima at huli, panatilihin ang balanse sa offline at online na buhay. Kahit mahalaga ang teknolohiya, hindi pa rin nito mapapalitan ang personal na ugnayan sa pamilya at kaibigan. Mahalaga ang oras para sa pahinga, libangan at pakikipag-usap sa mga mahal natin sa buhay. Sa kabuuan, napatunayan na ang teknolohiya ay may malaking papel sa pagpapatuloy ng edukasyon sa panahon ng pandemya. Ito ang naging tulay upang hindi maputol ang ating pag-aaral sa kabila ng mga pagsubok.